Bigyan natin, mahal na Panginoon, isang malakas na palakpak. Alam natin, pagkatapos ng Pasko, linggo ng Pasko ng isinila ng Panginoon, ang linggo, susunod na ito ay kapistahan ng Holy Family. Sigurado ito ang kalooban ng Panginoon, katulad ng pamilya niya sa Nazareth. Gusto din niya sana bawat family sa ating parokya, sa ating sambayanan, magiging banal. Amen? Alam natin mga kapatid, ang family, ito po ay basic unit ng isang society. Gusto natin sirain ang sosyedad, sirain una itong family. Kung sira na ang family, sira din ang society. That is why mga kapatid, ang families, it is under attack. That is why we need to preserve our family, the holiness in a family. Kahit gusto natin maging banal ang mga pamilya natin, pero minsan, nandiyan ang marami mga conflicts, Minsan may quarrel nga, minsan magsigawan, kasungitan, katambuhan, nag-awayan. Kahit gano'n na ang realidad, nakita ko rin sa aking family, noon sa mabuhay pa mga magulang ko. Siyempre may sigawan na, awayan na, pati siguro na, mapanood ang ate ko, hindi na maintindihan ng Tagalog. Sila mag-asawa, lagi mag-aaway din. Ganun ang realidad, po. So kahit sa gitna ng lahat ng mga kaawayan, kasungitan, katambuhan, kasigawan, gusto ng Panginoon, subukan mo na. Subukan mo maging banal ang inyong family, katulad ng kaniyang family. Isang banal na familya. Amen? Amen. Paano? Simple nga tatlong na bagay. Una ay mga kapatid ay respeto. That mutual respect na. Respecting one another na. Mga bata, respecting na magulang, ganun din, respeto rin. Dahil lahat tayo may kani-kanilang identity. That is why mga kapatid, binigay ng Panginoon sa atin ang kanyang mga utos. Sa 10 utos, ika-4 na utos, sinabi niya, igalag mo ang inyong ama at ina. Igalang, respeto. Narinig po natin mga kapatid dito sa unang pagbasa, libro ng Sirach, kapitulo 3, versikulo 14, sinabi, ang sino mang igagalang ang kanyang mga magulang ay magiging kabayaran sa inyong mga kasalanan. Kung igalang tayo ang ating mga magulang, parang bayaran tayo ang ating mga kasalanan sa harapan ng Panginoon Diyos. So tingnan niyo mga kapatid, ngayon, sabihin ng Panginoon, that first step in making our families a holy family. Respecting, igalang sa isa't isa, lalo na ang mga bata, igalang ang ating mga magulang. Amen? Amen? So, pangalawa ay mga kapatid, ay pagsunod. Ibig sabihin, obedience. Obedience. Narinig po natin, di ba narinig po natin ang bagay na sinabi ni San Pablo, itong pangalawa na pagbasa. Ang sulat niya sa mga Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 20. Sinabi po niya, mga anak, sundin ninyong lagi
Tingnan niyo, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang. Hindi lang po tayo respeto. Siyempre kung respeto, nandiyan din ang pagsunod. Po. Pero minsan nangyari, ang mga bata, pasaway na. Di ba natakatulad sa atin din noon? No? Noon talagang bata tayo, pasaway din tayo. No? Ganun din naman. Kapag pasaway na, so mga magulang, mayroon tayong responsibilidad to correct them. Correct them. Bakit tayo mag-correct? So hindi sila ulitin. No po. Narinig pa natin mga kapatid dito sa Ebanghelyo, no? Nawala ng ang anak nila. Anong ginagawa nila? Siyempre nakahanap-hanap. O huli, natakpuan nila sa loob ng templo. Ano sinabi ni nanay? Ang galing-galing-galing? Hindi po. Ang sinabi ni nanay, di ba no? Sinabi niya, anak, bakit ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa kami ang tatay mo at ako. Tingnan niyo mga kapatid, Ang nanay, she rebuked the young boy na. So ibig sabihin, may responsibilidad. Ito rin sinabi ni Sirach, di ba no? Unang pagbasa, kapitulo 3, versikulo 12, sinabi, ang mga ama at magulang ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak. Bakit? Upang tuloy sila at tayo, mga kapatid, pagsunod. Maging obedient. That is why sinabi ni San Juan sa kanyang unang sulat niya, Kapitulo 3, versikulo 23, sinabi, ang sino man pagsunod sa utos ng Panginoon ay mananatili sa Kanya. Kung tayo lahat ay mananatili sa Panginoon, sigurado maging banal tayo. Di ba, no? So, mga kapatid, So, una, nakita natin, respeto. Pangalawa po ay, anong pangalawa? Obedience. Nakalimutan nyo. Respect nga. Pangalawa, obedience. Pangatlo ay, mga kapatid, prayer. Ang ating panalangin. Tingnan niyo, ito mga magulang, Maria at si Jose, hanap-hanap siya. Hanap-hanap nila itong anak nila si Jose, no po? Si Jesus, no? Praise the Lord. Kung na ngayong panahon, no? Hindi si Jesus, no? Ibang mga bata, no? Hanap-hanap ninyo sa mga bata, anak ninyo, siguro nandyan sila sa peryakan, no? Siguro nandyan sa computeran, no? Siguro sa coffee shop nga. Diba? At least to praise the Lord, no? Natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, no? Kahit nag-rebuke na si Hina, sagot ng bata, no? Sinabi niya, ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama. So he was praying, po. Ating pa rin nandito tayo, mga kapatid, upang pray, no? Itong Santa Misa natin, alam natin, no? Ito ang pinakamahalaga na forma ng prayer. Sigurado, that is why binigay ng Panginoon sa atin, dagdag siya sa kanyang mga utos, no? Ikatulong na utos, sinabi niya, pabanalin mo ang araw ng Diyos. Keep the day of the Lord holy. Pabanalin ang araw ng Diyos. Ito lang ang paraan na magiging banal ang ating mga family. Amen? 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 So, respect, obedience, prayer. Amen? Amen. Lahat ito, mga kapatid, choices natin. The choices that we make. Respect na, pwede tayong disrespect, no? May choice. Obedience, meron din tayong choice. Disobedience, no? Prayer, may choice tayo. Gala-gala, ano po? So, lahat ito, mga kapatid, it all depends on the choices that we make
The choices that we make all the differences. So let us make the right choice. Amen? May isang tribo, may 3 lalaki. Gumagawa nilang kalokohan sa tribo. May malaking kasalanan. Ang chief ng tribo, nagparusa. Sinabi ng itong chieftain sa itong 3 lalaki, may parusa kayo. Pupunta kayo sa loob ng gubat at hanap ninyong 10 pare-parehas na prutas at dalhin ninyo dito. Ang unang dumating ay si Uwan. Dinala ni Uwan 10 lansones. Sinabi ng chieftain sa kanya, sige, lunukin, swallow, lunukin mo isa-isa. Kung aray ka or tawa ka, patayin. Si Juan, lunukin siya, 1, 2, kapag pangatlong nga, aray na siya. Patay. Pangalawang dumating si Pedro. Dinala ni Pedro 10 na maliliit na ubas. Sinabi ng chief, sinabi niya, lunukin mo. Madali, lunukin siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tawa siya. Patay. Itong dalawang ito, Juan na si Pedro, nakita sila sa langit. Sinabi ni Juan, sayang, madali lang pala sa iyo. Dumating na pa almost na 10 nga. Tumawa ka pa. Bakit mo tawa? Sinabi ni Pedro, kasi nakita ko si Berto may dalang 10 pinya. Dinala ni Berto 10 pinya. Siyempre, tuloy tumawa si Pedro. Tingnan niyo mga kapatid, the choices, choices that we make. So let us make the right choice. Respect, obedience, prayer. Upang maging banal ang mga pamilya natin. Amen? Tumaya po tayo. Sumasambalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan.